Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, may kamalelad sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules na po. Ngayon po ay Marso 6 na 2024. Silipin na po natin ang mga nabubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Inflation rate ng bansa bumilis. Taas presyo sa bigas, pinangangabang magtuloy-tuloy. Paano kalang buwagin ng NFA, pinalagan. 40 probinsya makararanas ng tagtuyot sa susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Plebisito naman para sa Chacha o Charter Change malabong mangyari ngayong taon ayon sa COMELEC. Pastor Apollo Kibuloy pinaaresto na ng Senado. At malawakang Facebook outage naranasan ng milyon-milyong netizens. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras nga na 6 na sandali makalipas ang ikapat ng morning ngayong pong araw na ito ng Baclaran Day ngayong pong Miyerkules, Marso 6 ng 2024. Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa detalye nga ng mga balita, bahagya pang bumilis ang inflation rate sa bansa noong nakalipas na buwan na Pebrero. Patay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 3.4% ang bilis ng pagmahal o paggalaw ng presyo ng mga bilihin noong Pebrero. Kumpara ito sa 2.8% na napaulat noong Enero. Gayunman, mas mababa ang inflation nitong Pebrero kumpara sa 8.6% na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Ipinalawanag ng PSA na ito'y dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas at karneng baboy. Pinoy Gising. Kumpiyansa naman ng Department of Agriculture na magiging mas matatag na ang kontribusyon ng presyo ng bigas sa inflation rate sa Abril. Ayon kay DA spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsimula na ang anihan ng palay kaya't aasahan ang mas mababang farm gate price ng palay sa mga pamilihan. Mababa po ang farm gate price kaya't inaasahan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Iginit naman ni ASEC de Mesa na hindi nakaalarma ang mataas na food inflation noong nakarang buwan dahil tiyak na bababa naman ito ngayong nagsimula na ang anihan. Simula nitong nagsimula ng bumaba ang presyo ng well-milled at regular milled rice noong huling linggo ng Pebrero. Pinoy Gising. Hindi pa rin niya maaari namang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng bigas. Ito ang ibinabala ng grupong Bantay Bigas dahil sa importasyon. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, mas makikinabang sa pag-aangkat ang mga miller, trader, importer sapagkat sila ang may hawak sa produkto. Tumaas na rin aniya ng mahigit 1% ang inflation sa bigas
at ibinabala rin ng grupo kung ilan pa ang itataas nito sa epekto ng El Nino phenomenon. Pinoy Gising! Tutol naman ang ilang mambabatas sa panawagang buwagin ng National Food Authority. Kasunod na rin ito ng utos ng Ombudsman na suspendihin at nasa 139 na opisyal at tauhan ng NFA dahil sa pagbebenta ng bigas sa ilang piling trader sa bagsak presyo na halaga. Ayon kay Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, mas mabuting isailalim na lamang ito sa evaluation at restructuring yung ahensya. Para naman kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, dapat linisin na lamang ang bakura ng NFA sa halip na buwagin ito. Pinoy Gising! Kontento naman ang grupong Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated sa ipinataw na preventive suspension sa mahigit 130 opisyal ng National Food Authority. Ito ang binigyang diin ni dating Agriculture Secretary at FFFC Chairman Leonardo Montemayor. Kasunod na rin nga ng kumalat nga po itong nabunyag na umano'y katiwalian sa loob po ng NFA kung saan ibinebenta po yung bigas sa ilang piling trader sa bagsak presyo. At sinabi naman ni Chairman Montemayor na sa oras na matapos ang ipinataw na suspension, 6 na buwan po yan, sa mga nasabing opisyal ay lalabas na ang resulta. Dapat lumabas na ang resulta ng investigasyon. Preventive suspension muna ang kwan. Kaya, Tapos sa ngayon, sapat na yun. total, that's good for 6 months. Okay. So, presumably, bago matapos yung 6 months suspended period, magkakaroon na po ng findings yung ating mga investigador. At base po sa mga resulta po, ay dyan po ibabatay whether to tuluyan na dismiss yung iba dyan, baka yung iba pa, kasuhan po sila, etc. Higit pa ng dating kalihim na may mga umuugong din na balita sa nakalipas na administrasyon ng NFA na may mga pagkakataon na bagong bili ang palay pero pinalalabas mo ng ahensya na luma o bulok na naturang produkto bago ibenta ng mas mahal sa mga rice trader. Ulat na nung siya po mataas din ang poder niya sa nakaraang NFA. Meron din daw siyang mga naiulat na hindi maganda gawain. In fact, may mga reports sa past administrator daw ng NFA. May mga pagkakataon na yung bagong bili lang, yung palay, so fresh, tapos kakagiling lang, ipinalabas na po lumang stocks at kaya naibenta po. Matindi rin po yun. Mas matindi kasi bagong kwan po stocks yan eh. Okay. Mas malaki, mas maganda ang presyo niya sa open market kasi oras na makuha yan ng mga winning traders, bibenta po nila yan sa magandang halaga. Yan po ang tinig ni Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated Chairman at dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Okay pa rin niyang pinaimbestigahan na sa House Committee on Agriculture and Food ang pagbebenta ng National Food Authority ng buffer stock ng bigas sa mababang halaga. Batay sa House Resolution 1611 na inihain ni na Committee Chairman at Quezon Province Representative Mark Enverga at Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella, aabot sa 75,000 metrikong tonelada po ang pinag-uusapan. Pero yung sako po, 1.5 million sacks po ng bigas ang pinag-uusapan dyan. Ito sa pamamagitan ng pagdedeklara nito na pabulok na o luma na ito nga mga bigas kahit maayos pa. Una nang naghain ng hiwalay na resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigar ang issue sa Senado. Pinoy Gising! Tiniyak naman ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang operasyon ng National Food Authority sa kabila ng suspensyon sa mahigit 130 opisyal at empleyado nito dahil sa bentahan
ng rice buffer stock. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, mayroon pang mahigit 1,000 opisyal at empleyadong ahensya upang pangasiwa ng regional at field offices nito maging yung mga warehouse. Kaugnay nito, magkakaroon anya ng emergency meeting ang NFA Council ngayong araw upang matiyak na mapupunan ng lahat ng posisyon. Ito anya ay upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo ng NFA lalo't nagsimula na ang anihan. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, siya muna ang pansamantalang mamumuno sa NFA habang umiira lang kalahating taong suspension sa mga opisyal na sinasabing sangkot sa anomalya. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, tinatayang 40 lalawigan ang makararanas ng tagtuyot sa pagtatapos ng Abril. Ito ang inanunsyo ni Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa, sa gitna nga ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Solis, 13 lalawigan ang maaaring makaranas ng dry conditions, habang 25 iba pa ang posibleng tamaan naman ng dry spell sa pagtatapos ng Abril. Kaugnay nito, inanunsyo ng Pag-asa na posibleng maranasan ang dry conditions sa mga lalawigan sa Mindanao, habang inaasa magkakaroon ng dry spell at tagtuyot sa iba pang bahagi ng bansa. Pero hindi pa inilalabas ng Weather Bureau ang listahan ng mga probinsyang tatamaan nito. Pinoy Gising! Nakapagdala naman ang Department of Health ng mga kaso ng water contamination, foodborne at vector-borne diseases sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa gitna nga ng umiiral na epekto ng El Nino phenomenon. Patay sa datos ng DOH nitong Enero, mahigit 400 kaso ang naitala dahil sa kontaminadong tubig sa Cordillera Administrative Region, Region 11, 4A, dyan po sa Calabarzon. Halos sa 60 kaso naman ng foodborne illnesses ang naitala sa NCR, Region 10 at BARM, habang mahigit 130 vector-borne diseases gaya ng dengue, chikungunya ang naiulat sa Regions 10 at 4B. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, bagaman hindi pa nakababahala ang naitalang bilang ng mga kaso, tuloy itong sinusubaybayan ng kagawaran. Ipinaalala naman ng DOH na sa publiko na manatili sa malilib na lugar, lalo po yung mga ang trabaho ay nasa kalsada, magsuot ng mga light-colored clothes at palaging uminom syempre ng tubig upang maiwasan ang dehydration at heat stroke. Pinoy Gising! Paiigtingin pa ng pamahalaan ng mga hakbang kontra El Nino phenomenon sa bansa. Ito ang tiniyak ng National Economic and Development Authority matapos kang ianunsyo ng Philippine Statistics Authority ang bahagyang pagbilis na naman ang inflation rate sa 3.4% noong Pebrero. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy nilang babantayan ang presyo, lalo ng mga pagkain, gayon din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang panuntunan upang tiyaking abot kaya at sapat para sa mga pamilyang Pilipino. Idinagdag pa ng kalihim na kailangang manatiling mapagmatiyag, mapagbantay at proactive ang gobyerno upang tugunan ang inflationary pressures. Pinoy Gising! Inimok naman ng MFDA ang mga local government units na magpatupad ng water crisis mitigation measure upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon na posibleng tumagal hanggang Mayo. Bilang na nga po dyan sa inapruhang resolusyon ng Metro Manila Council ang pag-iipon ng tubig ulan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, bumuuna ang ahensya ng mga pangunahing disenyo para sa rainwater catchment system na ipamamahagi sa 17 lungsod sa NCR. Nabatid na naglagay ang MMDA ng 2 catchment system sa isang pocket park sa Tripadigalina, kung saan ang naipong tubig ay ginamit para sa pag-flush ng mga palikuran at pagdidilig ng mga halaman. Pinoy Gising! Samantala, naniniwala ang Commission on Elections na malabong magkaroon ng plebisito
sa charter change ngayong taon o bago ang 2025 midterm elections. Ito ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia dahil na rin nauubusan na sila ng panahon para sa preparasyon sa halalan. Idinagdag pa ni Garcia na hindi na imposible lang magkaroon ng plebisito ngayong taon para si Chacha dahil Marso na at mayroon pa silang procurement at mga paghahandang inaasikaso para po sa 2025 midterm polls. Pero binigyang diin ng poll body chief na obligado silang magsagawa ng plebisito kahit kailan ito imandato ng Kongreso. Samantala, pinawi naman ng mga mambabatas ang ang pangamba ng ilang malalaking negosyante sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Pinayuhan ng mga kongresista ang mga negosyante na dumalo sa pagtalakay ng Kongreso sa charter change at ihayag ang kanilang mga alinlangan. Ayon kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, ang mga negosyante na may pagdududa sa epekto ng pag-amyenda sa konstitusyon ay dapat makibahagi sa pagdinig ng Senado at Kamara. Ganito rin ang paniwala nila Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V at iginiit na dapat maimbitahan bilang resource person ng Senado at Kamara ang mga pinuno ng malalaking negosyo para maiparating ang kanilang posisyon. Ipinunto naman ni Roman ang pagpapapasok ng mga dayuhang mga mamumuhunan sa bansa sa mga sektor na layuning amyendahan ng saligang batas ay para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Mahalagaan niya sa pagnenegosyo ang kompetisyon siyang tunay dahil mapipilitan ng mga kumpanya na pagbutihin ang kanilang serbisyo para makabenta. Pinoy Gising! Wala umanong batayan ang pangamba ng mga senador na isisingit ng Kamara ang political reform sa isinusulong nitong pag-abyenda sa konstitusyon. Ayon kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, magiging isang political suicide ang pagsisingit ng pag-amyenda sa political provision kasabay ng panukalang pagbabago sa economic provision ng saligang batas. Paulit-ulit naman anya nilang ipinapangako sa Senado na hindi sisingitan ng political provisions ang aamyenda ang 1987 Constitution bagkus ang economic provisions lamang ang kakalkalin ang sisilipin sa ilalim ng resolution of both houses number 7. Sa halip anya na matakot o mangamba ay dapat magtiwala ang Senado sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nabahala naman si Roman sakaling mabigo ang Senado na aprubahan ang kanilang RBH 6. Pinoy Gising! Samantala, tagap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! Libreng taunang medical check-up, inihain sa Kamara ang panukalang libreng taunang medical check-up. Alamin po natin ang detalye buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Nakabinbin ngayon sa babang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 1785 na layong magkaroon ng libreng taunang medical check-up ang mga Pilipino. Sa inihaing panukala ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, binigyang din ito ang kahalagahan ng agarang pagkatukoy sa sakit, gaya ng diabetes, sakit sa puso at iba pa upang maagapan at magamot. Kung saan oras sa maisabatas, sakop ng naturang libreng check-up ang pag-usuri para sa kolesterol, blood sugar at iba pa. Habang aatasan naman ang PhilHealth na magkaroon ng sistema para ma-access ng bawat Pilipino ang nasabing healthcare service. Batid ani Yamsuan na marami pa ring mga Pilipino ang nasawi sa iba't ibang sakit na tinatawag na preventable at treatable. Sa katunayan, base anya sa tala ng Philippine Statistical Authority o PSA, pangunahing sanhi pa rin ang kamatayan sa bansa ay heart disease, cancer, stroke, aneurysm, diabetes mellitus at pneumonia. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Samantala, publiko dumagsa sa air show ng Korean Air Force Black Eagle sa Clark, Pampanga. Ang pag-uulat naman, ihati di Patrol 17 Jopel Peleño. Dinagsa
ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar ang air show ng Republic of Korea Air Force Black Eagles matapos na buksan sa publiko ang aktibidad na ginanap sa Clark Air Base, Pampanga. Parte ito ng 3-day celebration ng 75th anniversary ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at Korea. Present din sa public viewing event ang mga former commanding generals ng Philippine Air Force, Philippine Military Academy Aero Cadets, military pilot trainees, military dependents at Filipino-South Korean communities. Personal na nasaksiyan ng mga bumisita ang ipinamalas na aerial acrobatics ng South Korean Black Eagles team gamit ang T-50B aircraft. Ipinakita din sa exhibit event ang iba't ibang display ng mga Korean defense companies na nakiisa sa anibersaryo. Kahapon ang muling araw ng pagtatanghal para sa matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Republic of Korea. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagkilos naman ng administrasyon kontra epekto ng inflation, tiniyak ng House Speaker. Isa pang report mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Gumagawa na ng paraan ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng mataas na inflation rate lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Ito ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pagtugon ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng mataas na inflation sa Pilipinas. Sa katunayan, ani Romualdez, may inilaang pondo na ang Kamara para sa ayuda at relief goods. Sa ilalim ng pambansang pondo na nagpapakitaan niya na pinapangalagaan ng gobyerno ang mga mamamayan mula sa matinding epekto ng kakulangan ng global supply at pagsisigurong nakahanda ang financial assistance sa mga nangangailangan. Git pa ng House Speaker, alam ng Kamara ang hamon na hinaharap ng bawat pamilyang Pilipino dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, bunsod ng 3.4% na inflation ngayong buwan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Samantala, Royal Navy ship ng UK nag-return visit sa Pilipinas. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Pileño. Bumisita sa bansa sa unang pagkakataon ngayong 2024 ang Royal Navy Offshore Patrol Vessel ng United Kingdom na HMS Espay sa port call na ginanap sa Manila Bay. Nakiisa ang Royal Navy officers ng HMS Espay sa isinagawang professional and social interactions ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at local community. Nakilahok rin ang UK Navy officers sa inilunsad na football-friendly game. Nakaharap naman ng ilang opisyal ng AFP na mula sa Batch 2 Offshore Patrol Vessel ang mga kinatawan ng British Embassy at UK Defense and Security experts. Dito kanilang natalakay ang Horizon 3 Defense Modernization and Interoperability na bahagi ng UK Defense Trade Company Mission to Philippines na isinagawa noong February 26 hanggang February 28, 2024. Layo ng misyon na maipakita ang 13 premier UK defense companies na kinabibilangan ng Bay Systems, Thales at Leonardo. Payag ni British Ambassador Lord Beaufils na ipinapakita lamang ng ikatlong best na pagbisita sa bansa ng Royal Navy ship ang matatag na defense relations ng Pilipinas at UK. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas na may lamang paalala oras, 27 sandali makalipas ang ikapat ng morning. Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nagbabalik sa ikalawang bahagi po ng Pinoy Gising ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Mga nagbabalik din sa Facebook at Facebook live streaming. Kayo hubay naapektuhan din po kamakailan, kahagabi actually nagsimula po nag-log out yung marami natin mga kababayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, milyon-milyon pong mga Facebook users ang nakaranas po niyan. Pero opo, nililinaw po ng Facebook, hindi po kayo na-hack, nagkaroon lamang po ng kaunting ano ba yan? Ano bang paliwanag ni Mark? Pakitawagan mo nga si Mark.
Hindi Mark Zuckerberg, ha? Alright. Sige, eto, nakabalik na rin sa Facebook. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Metro Patrol reports. Mula sa ating Metro Patrol, Aling Bet Samson. Aling Bet, Women's Month po ang, ito, sa Navotas City. Meron pong mga aktibidad kaugnay sa Women's Month. Aling Bet? Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month, nagsagawa ng Women's Summit ang City Health Office, katuwang ang Philippine Red Cross Kamanava. Iba't ibang serbisyo ang inihandog sa mga kababaihan tulad ng medical consultation, HPV screening and vaccination, family planning, HIV testing, safe motherhood at child immunization. Namahagi rin ng hot meals, libreng vitamins, gamot at dental packs sa mga dumalo. Mayroon ding mga lectures tungkol sa gender equality, violence against women and children, birth and death registration, at advocacy on teenage pregnancy prevention. Nagpaabot naman ng pagbati at paghanga si Mayor John Ray Chanco sa mga kababaihan, maging sa mga solo parents na mag-isang itinataguyod ang mga anak, ang mga kababaihan na nagsipagtrabaho, katuwang ng kanilang asawa upang makatulong sa pagtataguyod sa pamilya. Tiniyak din ng alkalde na ipagpapatuloy nito ang pagbibigay ng mga programa para sa kababaihan. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Samantala, Pangulong Marcos maagang sasabak sa iba't ibang aktibidad ng ASEAN dyan po yan sa Australia ngayong araw. Mula sa Australia, mula sa Melbourne, nandiyan po si Patrol 30 Gilbert Perdes. Maagang magsisimula ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne. Inaasahan si PBBM ng alas 8 ngayong umaga, local time sa leaders informal arrival, at bandang alas 9 at alas 6 naman dyan sa Pilipinas ay ang pagsisimula naman ng leaders plenary na inaasang aabutin ng 3 oras. 12:50 naman ang leaders luncheon at pagkatapos nito ay ang leaders informal family photo kung saan makakasama ng presidente ang kanyang mga kapwa-leader sa sama-samang picture taking. Bago mag alas 2 naman ng hapon ay nakatagta magkaroon ng leaders retreat na huling aktibidad naman ng presidente para sa summit. Alas 6 ng hapon dito sa Melbourne at alas 3 naman dyan sa Pilipinas ang alis dito ni PBBM at bandang alas 8 ng gabi ay alas 11 ng gabi ay nasa Pilipinas na ang Pangulo. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 13 Gilbert Perdes. Samantala, pamahalang bayan ng Bocaue, Bulacan na mahagi ng ayuda sa mga biktima ng sunog. Ang pag-uulat naman ni atid ni Metro Patrol Louie Angeles. Metro Patrol reports. Yes, magandang umaga, Kaka. Nagpamahagi uli ng muli ng tulong, karagdagang tulong ang pamahalang bayan ng Bukawi sa mga nasunugan sa Sitio Bihunan, Binyang Pers, Bukawi, Bulacan. Personal na pinagkaloob ni Mayor John Villanueva ang mga kahoy o tabla na magagamit sa pagtatayo ng tahanan ng mga biktima ng sunog at maging cash assistance na mahagi din ng damit, bigas, dilata, tubig, noodles at iba pang pagkain, at mayroon ding hygiene kit na naglalaman ng sabon, pampaligo at toothpaste, sabong panlaba at iba pa. Makakaasa ang mga naging biktima ng sunog ng patuloy silang alalayan ng pamahalang bayan hanggang tuluyan silang makabangon mula sa insidente. Nagda rin ng tulong itong si Governor Daniel Fernando, nagbigay ng cash assistance para makatulong sa muling pagbangon sa naturang sunog, at inatasan niya ang provincial social welfare na asikasuhin at alamin kung ano pa ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng Bukawi na nabiktima ng naturang sunog. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Louie Alias para sa Himpilang Metodong Lakas. Dito po IC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising.
Sa iba pa ring balita, ipinaaresto na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Tapos muling isnabin ang investigasyong kaugnay sa mga akusasyon laban sa kanya. Nabatid na nagpadala ng isang liham si Kibuloy sa komite sa pamamagitan ng legal counsel nito at hiniling ang pagsasantabi ng sabina dahil sa paglabag ito sa fundamental at sacred constitutional rights ng leader ng KOJC. Iginit naman ni Senador Ontiveros na kung papayagan ang alibay ni Kibuloy ay mawawalan na ng kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon. Pinoy Gising! Kumontra naman si Senator Robin Padilla sa pag-cite in contempt ng Committee on Women, o Senate Committee on Women kay Pastor Apollo Kibuloy, ang founder nga ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Senator Padilla, iginagalang at sinasaluduhan niya si Senator Ontiveros sa kanyang mga ipinaglalaban pero tutol siya sa pagpapakontempt kay Pastor Kibuloy. Iginit naman ni Senador Ontiveros na may 7 araw para sa formal ang pagtutol sa kanyang naging ruling na ipasight in contempt si Pastor Kibuloy. Tapos ngang i-contempt, inatasan ni Ontiveros ang sekretariat ng komite na hilingin sa tanggapan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pag-i-issue ng mandamiento de arresto laban sa religious leader. Samantala, may mga panibagong testigo laban kay Kibuloy na humarap sa pagdinig ng Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. Pinoy Gising! Mapamalita, tanggap tayo ng pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Mga dating rebelde sa Camarines Sur, nakatanggap po ng ayuda. Ang detalye ihahatid ni Melvin Machado mula Bicolania. Upang patunayan na hindi kailanman nakakalimutang tulungan ang mga dating rebelde na ngayon ay mas pinili ang pagbabagong buhay kasama ang kanilang pamilya. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng 83rd Infantry Matikas Battalion ng 9th Infantry Division of Philippine Army sa mga pribadong grupo na nais magpaabot ng tulong sa mga dating rebelde. Gaya ng ginawa ng Rotary Club of Naga, katuwang ang Create Hope in the World Organization at isang pribadong poultry farm na nagbigay ng 142 decalb brown na manok na bahagi ng kanilang capacity building project. Tinuruan din ng mga dating rebelde ng tamang pag-alaga at pagpaparami ng naturang manok na makakatulong umano sa kanilang pamumuhay. Kasabay ng pasasalamat ni Lieutenant Colonel Romer Ligilo, Commanding Officer ng 83rd Infantry Battalion sa Rotary Club Community Corps ng Rotary Club of Naga, ay ang panawagan sa mga natitirang rebelde na magbalik club na sa pamalaan dahil hindi sila papabayaan at ang mga pribadong sektor na handang umalalay sa kanila. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado. Para sa impilang may todong lakas, TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat si Melvin Machado mula sa Bicolandia. Maya-maya ang tabay lamang po para sa iba pang mga balita at mga istorya kaugnay po dyan. At syempre doon sa iba pa hong mga issue maya-maya, yung issue po doon sa outage, malawakang outage po ng Facebook. Alright, magbabalik po muli ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras, 16 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa libag na po ng Pinoy Gising. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng isa pang pagulat mula pa rin sa probinsya. Ronda Probinsya! Police report mula Ilocania, ihatid ni Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nakabinbin laban sa suspect sa drug bypass operation. Ang suspect ay inaresto ng pinagsanib na pwersa ng pulis sa Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at Philippine National Police sa Lawag. Kinilalang suspect na si Jose Tabor Itolentino, 43 years old, may asawa, residente ng Barangay 15 sa nasabing lungsod at ikinukonsiderang street level individual. Nakuha sa kanya ang 3 sachet na hinilalang shabu, 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at 3,975 pesos na sariling pera. Itinanggi naman ng suspect ang
may-ari o mamay-ari ng mga nakumpiskang gamit. Samantala nasa kustodya ng PNP National Police ang naturang sospek. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, bigla na lang hong nag-log out ang mga account ng Facebook. Ito yung binabanggit ho ng mga netizen ho natin. Ang Facebook, Instagram at Messenger users alas 8:30 ho ito kagabi. Bigla na lamang ho nag-log out. Nag-trending din sa social media site na X ang hashtag na Facebook down, Instagram down at Meta dahil nga sa nangyari. Kaugnay nito, sa post naman ni Andy Stone, ang communications director ng Meta sa X, dating Twitter, kinumpirma niya na nakaranas nga ang ilang netizen ng pagka-log out. Actually, na-log out din po yung aking mother. At yung pagka-log out nga po niyan at kanya pong tiniyak na tinutugunan na nila ang issue at naibalik na rin po na sa normal yung mga accounts. Sa ngayon, bubuksan na po ng mga netizen ang kanila pong mga Facebook account at nilinaw din po ng Facebook na hindi po nagkaroon ng hacking, hindi ho na kompromiso ang inyo po, ang atin pong mga accounts. Pinoy Gising! Samantala, posible namang matulad ang Pilipinas sa Amerika na may mga insidente ng mass shooting gamit ang matataas na kalibre ng baril. Ito ang pangamba ng grupong Gunless Society of the Philippines kasunod na rin ang pagpayag ng PNP o pagpayag na magmay-ari ng semi-automatic rifles ang mga sibilyan. Ayon kay Norman Cabrera, Pangulo ng nabanggit na grupo, nakalulungkot dahil sa dami ng magagandang bagay na maaari namang gayahin ng Pilipinas sa Amerika, ang gun culture pa ang pinili ng Pilipinas. Idinagdag pa ng Gunless Society na malinaw na interest lang ng iilan ang nabanggit na pulisiya at hindi ng karamihan. Kaugnay nito, hiniling din ng grupo sa PNP na kanselahin ang permit to carry firearms, limitahan hanggang sa 2 baril ang pagmamay-ari ng mga sibilyan, patawan ng mas mabigat na parusa ang mga lalabag sa illegal possession of firearms at higpitan na gawing fully automatic ang mga naturang armas. Pinoy Gising! Ang sinasabi ko rito, higpitan, ibig sabihin na iwasang gawing fully automatic yung mga naturang armas. Higpitan daw po sa pagbibit-bit ko ng armas. Sa iba pa ring balita, tuloy ang paniningil ng PhilHealth ng dagdag kontribusyon sa mga miyembro. Nasa 1,000 piso na ang inuhulog ng mga miyembro ng PhilHealth na sumasweldo ng 20,000 piso kada buwan kumpara sa dating 800 pesos. Ayon kay PhilHealth spokesman Ray Balenya, makaaasa o nakakasana ang sistema sakaling magdesisyon si Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang dagdag kontribusyon dahil hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng Pangulo ang adjustment hike. Samantala, umarangkada na ang mga taas benepisyo ng PhilHealth. Sumipas sa 1.4 million pesos ang benepisyo sa mga may sakit na breast cancer mula sa dating 400,000 pesos. Pinoy Gising! Dumepensa naman ang PhilHealth sa isinusulong nilang mas mataas na kontribusyon para sa kanilang mga miyembro at iginiit na kinakailangan ito para sa kanilang mga plano na palawakin pa ang kanilang coverage. Ayon kay PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr., sa ilalim ng kanilang planong expansion of coverage ay hindi nakakailangan pa ng kanilang mga miyembro at benepisyaryo na magbayad pa sa pagpapagamot para sa ilang mga karamdaman o sakit. Ira-rationalize niya ng PhilHealth ang case rates para sa bronchial asthma at bacterial sepsis sa mga bagong silang na sanggol at COVID-19 in patient benefits. Makaaasa rin anya ang mga benepisyaryo ng mas mahusay na packages para sa severe acute malnutrition sa mga batang edad 5 pababa. Gayun din ang serbisyo para sa physical
Medicine at Rehabilitation. Pinoy Gising! Samantala, muling nakasungkit ng parangal si ALC Chairman and CEO D. Edgar Cabangon sa ginanap na 45th anniversary celebration ng Metrobank Foundation Incorporated o MBFI sa Taguig City na may temang A Heart That Serves. Ginawaran si Chairman Cabangon kasama ang higit 30 iba pang mga institusyon at individual ng Partner in Empowerment, Advocacy and Commitment to Excellence of Peace Award. Ito'y bilang pagkilala sa patuloy na kontribusyon sa pagtataguyod ng bansa para sa mga marginalized sector. Kaakibat nito, umaasa si Ginoong Aniceto Sobrepeña, Pangulo ng MBFI, na gagamitin ng mga ito ang parangal upang patuloy na isulong ang kanilang magandang advokasya. Samantala, ginawaran din ng Award for Continuing Excellence in Service o ACES Award ang ilan pang personalidad gaya ng mga sundalo, pulis, journalist, guro at iba pa bilang pagkilala naman sa kanilang puso o pagmamahal sa serbisyo na nakatutulong sa iba. Kabilang sa mga kinilala, si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na umaasang magsisilbing inspirasyon sa iba ang kanyang parangal na natanggap. Hinikayat naman ni dating Senate President Franklin Drilon ang mga awardees na patuloy na magsilbing mabuting halimbawa sa taong bayan. Pinoy Gising! At congratulations po sa lahat po ng mga tumanggap ng parangal sa katatapos lamang na 45th anniversary celebration ng Metrobank Foundation Incorporated. Kabilang na nga po dyan ating pong ama ng himpilan na si ALC Chairman and CEO D. Edgar A. Cabangon. Congratulations po, Chairman, at sa lahat po ng mga pinarangalan sa nasabing aktibidad. Alright, at dyan po tayo pansamantala nagtatapos. Ngayon pong araw na ito ng Baklaran, ngayon po ay Wednesday midweek na po, Marso 6, taon 2024. Bago ho namin kayo bitawan, ay pasadaan ho muna natin ang isa pong patama quote for the day ngayon pong araw na ito. Be proud of yourself. Kasi marami kang kinaya na hindi alam ng iba. Kaya dapat kung ano man ho ang kinaya mong mga pagsubok ngayon pong taon o nung isang taon, dapat po ninyo yung ipagdiwang. Ipagpasalamat na kayo ay nandito pa, buhay pa, humihinga dito po ngayong sa taong 2024. Yan po ay mga pagsubok na ibinibigay po ng ating pong Panginoon. Hindi naman ho tayo bibigyan ng pagsubok ng ating pong Panginoon nang hindi po natin po kaya. Kaya dapat po tayo maging proud na lampasan po natin yung mga pagsubok po na yan. Kung ano man yung mga pagsubok na yan na pinagdaraanan ninyo, may magdasal po tayo. Magdasal po kayo, manatili po kayong positibo, maniwala po kayo, nakakayanin nyo yan, malalampasan nyo yan, lahat yan ay malalampasan at maitatawid nyo ho yan. Ano man bundok ho yan, gaano man ho yan kataas, gaano man ho kalalim, yung dagat na inyong dapat tawirin, hindi ho kayo dapat matakot sapagkat meron pong nasa itaas na lagi pong nakagabay. Ika nga sa kanta, may kanta si Bette Midler. God is watching us. Totoo po yan. Maniwala po kayo. Maniwala kayo sa sarili nyo. Maniwala kayo sa taas. Amen? Amen. Alright. At dyan po tayo pansamantala nagtatapos. Ngayon po araw na yung Wednesday. Pasalamatan din po natin ang ating mga nakasama sa News Center at sa ating mga suking taga-subaybay. Hindi na namin kayo papangalanan. Good morning po sa ating mga suki, Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga-Ibayong Dagat. Good morning, maraming salamat din. Happy birthday kay ngayon ba ito? Happy birthday kay Lawrence de Malanta at Shannon Regalario. Mga taga-san sila? Happy birthday! May palitsyon ba sila? Happy birthday. At susunod na po, taga-traffic yan. Happy birthday sa mga taga-traffic, Lawrence de Malanta at Shannon Regalario. Susunod na po, Arangkada Balita, kasama po, of course, ang inyo pong lingkod. Makakasama natin si Miss Judith Estrada Larino. Ito po muli inyong lingkod, Drew Racino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na.